Dahil sa mabilis na pagdami ng kanilang lahi, agad itong nakatawag ng pansin kina Pakal, isang hunter ng Fantastic Beasts, at sa kanyang mga kasamahan na sina Ponzu, Boldo, at Pakuba. Nagdesisyon silang pumasok sa NGL upang siyasatin ang paglaganap ng Chimera Ants. Ngunit hindi nagtagal, sinalakay sila ng mga halimaw. Napagtanto nilang lubhang mapanganib ang sitwasyon, kaya sinubukan nilang tumakas upang ipagbigay alam ang kanilang natuklasan sa Hunter Association. Bago pa man sila makatakas, bigla silang sinalakay ng pangkat ni Zazen, nahuli niya si Pakal ng buhay, habang si Ponzo ay nagawang tumakas, ngunit pinatay rin kalaunan ng isa sa mga opisyal ni Zazen. Sa huling sandali bago siya mamatay, pinalipad ni Ponzo ang kanyang mga bubuyog upang magpadala ng mensahe sa pinakamalapit na hunter. Ang nakatanggap nito ay si Kite, na agad na napagtanto kung gaano kalala ang sitwasyon ng Chimera Ant infestation. Matapos mabasa ang mensahe ni Ponzu, inutusan ni Kite sina Steak Dinner at Pakal na bumalik at ipaalam ang sitwasyon sa Hunter Association. Samantala, pinayagan niyang sumama pa rin sa kanya sina Gun at Killua upang ipagpatuloy ang kanilang misyon. Sa kanilang paglalakbay, narating nila ang isang nayon kung saan sinalubong sila ng Ramot. Gamit ang pagkakataong ito, inutusan ni Kite sina Gun at Killua na lumaban upang masukat ang kanilang kakayahan laban sa Chimera Ants. Kahit ginamit na nila ang Nen, nalamangan pa rin sila ni Ramot sa kabila ng maraming beses na pag-atake, na pagtagumpayan nilang talunin ito sa pamamagitan ng kanilang mga Nen abilities. Malubhang sugatan, nasagip si Ramot ni Colt na palihim na nanunood sa kanila mula sa dilim. Sa kanilang pagpapatuloy, narating nila ang isang pabrika at biglang sinalakay ng pangkat ni Yanjo. Nang maramdaman ang matinding kasamaan sa kanilang mga intensyon, inutusan ni Kite sina Gun at Killua na patayin ang mga ito. Pinatay ni Gun ang isang Chimera Ant na may anyong Scolopendre gamit ang Jajunken scissors, habang si Kite ang tumapos dito. Si Killua naman ay nakalaban ng isang lamok na Chimera Ant at pinatay ito bago tuluyang winikasan ni Kite si Yanjo. Habang papalalim sa teritoryo ng kalaban, sinalubong sila ng pangkat ni Hagya na hinamon sila sa isang one-on-one na laban. Pumayag sina Gon, Killua, at Kite. Mabilis na tinalo ni Gon at Killua ang kanilang mga kalaban, na labis na ikinagalit ni Hagya. Sa huli, ginamit ni Kite ang kanyang Silent Waltz upang mabilis na lipulin ang natitirang mga kalaban. Samantala, sa pugad ng mga Chimera Ant, tuluyang gumaling si Ramot mula sa kanyang mga sugat at natutunan na niyang gumamit ng Nen. Samantala, ang matalinong Chimera Ant na si Peggy ay gustong interogahin si Pakal dahil sa kakayahan nitong gumamit ng Nen. Sa pagtatangkang makaligtas, nagtago si Pakal sa isang tumpok ng mga bungo, ngunit sa kasamaang palad, ang bagong panganak na Royal Guard na si Neferpito ay dumating at agad siyang natuntun. Sa walang awang interogasyon, kinuha ni Pito ang lahat ng impormasyon mula kay Pakal tungkol sa iba't ibang uri ng Nen. Gamit ang kaalamang ito, bumuo siya ng kakayahang matukoy at ikategorya ang mga Nen users. Matapos makuha ang kanyang kailangan, walang awang pinatay ni Pito si Pakal, ginawang isang human meatball at iniwan bilang pagkain para sa Reyna. Dahil sa lumalalang gutom ng Reyna, inutusan niya ang kanyang mga tauhan na manghuli ng 250 katao araw-araw bilang paghahanda sa pagsilang ng hari. Makalipas ang ilang sandali, iniwan ni Pito ang pugad at sinalakay sina Kite, Gon, at Killua. Sa matinding labanan, mabilis na pinutol ni Pito ang braso ni Kite. Sa galit, nagtangkang lumaban si Gon, ngunit natanto ni Killua na wala silang laban kay Pito. Dahil dito, nawala ng malay si Gon matapos siyang patulugin ni Killua, na agad na tumakas kasama siya. Bago sila tuluyang makatakas, iniutos ni Kite kay Killua na dalhin si Gon at tumakbo. Nakabalik na sila Killua, dala si Gon sa hangganan ng NGL at ipinaalam ang sinapit ni Kite. Sa oras ding iyon, dumating ang tatlong pro-hunters, sina Isaac Netero, Moral, at Nove, na nagdesisyong sila mismo ang haharap sa banta ng Chimera Ants. Agad na inutusan ni Netero si Killua na umalis dahil itinuring niya itong masyadong mahina para lumaban. Lubos na nalugmok si Killua sa kanyang pagkabigo na mailigtas si Kite at nagsimulang magduda sa sarili. Ngunit nang magising si Gon, nanindigan siya sa kanyang paniniwala, buhay pa rin si Kite at gagawin niya ang lahat para mailigtas ito. Upang patunayan ang kanilang sarili, binigyan ni Netero si Killua ng 2 wire shoe pieces at isang hamon. Kailangan nilang makuha ang natitirang 2 mula sa mga alagad ni Moral, sina Knuckle at Shoot, bilang paghahanda. Inalok ni Pom Siberia, ang alagad ni Nove, na sanayin sila sa loob ng 1 buwan, ngunit may isang kondisyon, kailangan muna nilang talunin sina Knuckle at Shoot upang makuha ang karapatang sumali sa labanan sa NGL. Habang nagsasanay, bumalik si Bisky upang tulungan silang pahusayin ang kanilang Nen. Pinagpraktis niya sila ng Ren sa loob ng 3 oras ng walang tigil upang mapalakas ang kanilang tibay. Matapos ito, itinakdang makipaglaban si Gon kay Knuckle, isang laban na magpapasya kung handa na nga ba siya. Duda si Pom sa kanilang tsansa, ngunit nangako si Gon sa kanya na mananalo siya.
Nang magsimula ang laban, agad ipinakita ni Knuckle ang kanyang superior na kasanayan sa pakikipaglaban, dahilan upang maungusan si Gon. Samantala, sa bahay ni Pom, habang nagpapahinga si Gon, sumailalim si Killua sa matinding pagsasanay kasama si Bisky. Sa gitna ng pagsasanay, tinuligsa siya ni Bisky, sinabi niyang palagi niyang pinipiling tumakas sa laban, binalaan siya ni Bisky na kung hindi niya malalagpasan ang ugaling ito, maaaring mamatay si Gon balang araw dahil sa kanyang pag-aalinlangan. Dagdag pa rito, sinabi niyang kung matatalo siya ni Shoot, wala na siyang karapatang manatili sa tabi ni Gon. Magsisimula na ang huling laban, si Killua laban kay Shoot at si Gon laban kay Knuckle. Mabilis na umatake si Knuckle, ngunit nagawang depensahan ni Gon ang sarili. Gayunpaman, napansin niya ang isang kakaibang nilalang na tinatawag na pot clean, na nakakapit sa kanyang braso. Mayroon itong countdown at isang numero na unti-unting lumalaki. Ipinaliwanag ni Knuckle na ito ay isang kakayahan na nagpapataw ng interes, 10% ng aura ni Gon kada 10 segundo. Dagdag pa rito, ipinaliwanag niya ang konsepto ng AOP, Actual Aura Power at ang Maximum Aura Power, dahil sa estilo ng pakikipaglaban ni Gon, mabilis niyang nauubos ang kanyang aura, sa loob lamang ng 4.5 minuto, tuluyan siyang mauubusan ng aura, papasok sa tinatawag na bankrupt state, kung saan hindi siya makakagamit ng Nen sa loob ng 30 araw. Samantala, nakikipaglaban si Killua kay Shoot na gumagamit ng floating hands upang umatake mula sa iba't ibang anggulo. Ginamit ni Killua ang kanyang mga yoyo upang salagin ang mga ito, ngunit nagawang makalapit ni Shoot at tumama ng isang suntok. Sa puntong ito, nagsimula ng magduda si Killua sa kanyang sarili. Naalala niya ang sinabi ng kanyang kapatid na si Illumi na dapat siyang laging tumakas kapag mas malakas ang kalaban niya. Napansin niyang inuulit ni Shoot ang pag-atake sa kaliwang bahagi ng kanyang mukha, ang kanyang blind spot. Dahil dito, lalo siyang nawalan ng tiwala sa sarili at hindi makalaban ng buo. Sinamantala ito ni Shoot at tuluyang dinaig si Killua. Sa huli, nanalo sina Knuckle at Shoot. Matapos ang laban, tiniyak ni Knuckle kay Gon na tutulungan nilang iligtas si Kite. Samantala, lubos na nadurog ang loob ni Gon sa kanyang kahinaan, habang si Killua naman ay labis na naapektuhan sa kanyang pagkatalo. Ipinangako ni Killua na poprotektahan si Gon sa loob ng 30 araw na hindi niya magagamit ang Nen, ngunit sa sarili niya, nagdesisyon siya, pagkatapos ng 30 araw, iiwan na niya si Gon. Samantala, sa NGL ay magsisimula na ang unang offensiba ng grupo ni NetEro laban sa mga Chimera Ant. Ginamit ni Moral ang kanyang mga usok na kakayahan upang lituhin ang mga kalaban, habang si Nove naman ay ginamit ang hide and seek upang ikulong ang mga ito sa isang hiwalay na dimensyon. Sa loob, walang kahirap-hirap na pinagpapatay sila ni NetEro. Sa kabilang banda, sa loob ng pugad ng Chimera Ants, isiniwalat na pinatay na ni Pito si Kite. Gayunpaman, hindi nila ito tinapon, bagkus, ginagamit nila ang kanyang katawan bilang laruan sa kanilang pagsasanay, dahil natagpuan nilang nakakaaliw siyang labanan. Samantala, isinilang na ang dalawa pang Royal Guards, sina Shia Puff at Mentutuyupi. Habang patuloy na nagsasanay sina Gon at Killua, biglang nagsimulang ipanganak ng maaga ang hari ng Chimera Ants, ngunit, imbes na lumabas ng maayos, marahas na pinunit ni Meruem ang sarili palabas ng katawan ng Reyna. Sa kanyang paglabas, agad na nagtipon ang mga squadron leaders upang salubungin siya, ngunit wala siyang pakialam sa kanila, pati na rin sa sariling ina, walang pag-aalinlangan niyang pinatay sina Peggy, Turtle, at ilang iba pa, at maging kinain pa ang ilan sa kanila. Sa puntong ito, buong pusong nanumpa ng katapatan ng mga Royal Guard sa kanilang bagong hari at tuluyang tinalikuran ng naghihingalong Reyna. Tumanggi si Pito na gamutin ang kanyang ina dahil para sa kanya, mas mahalaga ang seguridad ng hari. Dahil dito, nagkawatak-watak ang mga natitirang squadron leaders, sinundan ng kanilang sariling likas na paggawi. Samantala, si Colt na nanatiling tapat sa Reyna ay lumapit kina Moral at Nove upang humingi ng tulong. Agad nagpadala ng medical team si NetEro upang subukang iligtas ang Reyna, ngunit huli na ang lahat. Sa kanyang huling sandali, ipinakiusap ng Reyna na iparating sa hari ang kanyang tunay na pangalan na Meruem na nangangahulugang ang liwanag na nagbibigay ilaw sa lahat. Matapos nito, tuluyan siyang pumanaw. Sa gitna ng trahedya, nadiskubre ni Colt na may natira pang isang hindi pa naisisilang na kambal sa loob ng katawan ng Reyna. Tiniyak ni Moral kay Colt na hanggat hindi sila nanghahamak ng tao, hayaan silang mabuhay ng payapa. Habang nakaban si Gon sa paggamit ng Nen sa loob ng 30 araw, patuloy siyang nagsasanay kasama si Killua. Isang araw, niyaya siya ni Pom sa isang date habang palihim siyang sinusundan ni Killua. Sa kanyang pagsunod, nakasalubong ni Killua si Ramot, kahit alam niyang mas malakas ito, pinilit niyang lumaban, ngunit sa gitna ng laban, naalala niya ang isang bagay, ang nakabao na karayom sa kanyang noo. Sa isang matinding desisyon, pinunit niya ito mula sa kanyang ulo, at dito niya natanto ang katotohanan. Itinanim ito ni Illumi upang pilitin siyang laging tumakas sa mas malalakas na kalaban. Sa sandaling iyon, tuluyan ng napalaya ang isip ni Killua mula sa takot. Sa isang iglap, pinatay niya si Ramot nang walang kahirap-hirap.
Samantala, bumalik sina Knuckle at Moral mula sa NGL at nahanap si Cheeto, isang Chimera Ant na may hindi kapani-pani walang bilis. Sa kanilang laban, tinamaan siya ni Knuckle na nag-activate ng Hakover, ngunit sa kabila nito, nakatakas pa rin si Cheeto. Makalipas ang ilang araw, muling nagtipon ng grupo ni Gon, Killua, Knuckle, Moral, at Shoot sa hangganan ng NGL at dito nila sa wakas natagpuan si Kite. Ngunit sa kanilang pagkagulat, si Kite ay wala ng emosyon, tuluyang walang malay sa kanyang sarili. Sa katunayan, kinokontrol siya ng isang Nen ability, dahilan kung bakit hindi niya nakikilala si Gon. Sa desperasyon, sinubukan ni Gon na kausapin si Kite, ngunit walang awang inatake siya nito. Sa harap ng katotohanang hindi na ang dating Kite ang nasa harapan niya, nangako si Gon na gagawin ang lahat upang maibalik siya sa dati. Samantala, sa East Gorto, sinalakay ni Meruem at ng kanyang mga Royal Guards ang Royal Palace, at walang awa nilang pinatay ang diktador na si Ming Jolik, pati na rin ang karamihan sa mga tao sa loob. Sa kanilang bagong plano, naghanda sila para sa Selection Day, kung saan pupunuin nila ang palasyo ng mga mamamayan, sa ilalim ng pagkukunwaring isang selebrasyon, ngunit ang totoo, pipilitin nilang gisingin ang ng lahat ng tao sa lungsod, kahit 79% sa kanila ang mamamatay sa proseso. Habang papalapit ang Selection Day, naghahanda sina Gon, Killua, Knuckle, Shoot, Moral, at Nove upang lusubin ang palasyo at tulungan si NetEro sa pagpuksa sa mga Chimera Ant. Sa puntong ito, naibalik na ni Gon ang kanyang Nen at ipinakita ang kanyang bagong lakas kay Moral, na lubos na humanga sa kanyang kapangyarihan. Matapos ang ilang pagsasanay, hinati nila ang grupo sa 3 koponan para sa misyon. Gon at Killua laban kay Neferpito, Knuckle at Shoot laban kay UP, Moral at Nove laban kay Puff, NetEro laban sa hari na si Meruem. Mayroon silang 10 araw upang magsanay bago ang aktwal na pagsalakay. Samantala, bumalik ang Phantom Troop sa Meteor City, ngunit nagulat sila nang matuklasang nasakop ito ni Zazen at ng kanyang hukbo ng Chimera Ants. Ginagamit ni Zazen ang kanyang kakayahan upang baguhin ang mga residente ng lungsod sa mga ant-human hybrids at palawakin ang kanyang teritoryo. Dahil dito, nagdesisyon ng troop na tapusin siya at bawiin ang kanilang tahanan. Sina Phaeton, Shalnart, Finks, Bonalinov, at Cal Luto ang humarap kay Zazen at sa kanyang hukbo. Napagkasundoan nilang ang sino mang makapatay kay Zazen ang magiging pinuno ng misyon. Sa huli, si Phaeton ang nagwagi, ipinakita ang kanyang nakakatakot na lakas at walang awa niyang winasak si Zazen, na pinatay gamit ang kanyang Rising Sun ability. Sa East Gorto, tahimik na lumusot sina Gon at Killua sa hangganan gamit ang border escort. Narating nila ang isang maliit na bayan, ngunit natuklasan nilang ganap na itong abandonado. Sa paligid, nakita nila ang mga bakas ng dugo at mababaw na libingan na nagdala kay Killua sa isang nakakakilabot na conclusion na nagsimula na ang selection. Ipinaliwanag niya na upang mapatay ang 5 milyong mamamayan nang hindi sila nilalamon ng kanilang sariling Nen abilities, siguradong kontrolado ng mga Royal Guards ang mga ito. Sa matinding determinasyon, nagdesisyon si Killua na manatili upang pigilan ang mga mamamayan sa pagpunta sa kanilang tiyak na kamatayan, samantala, nanatiling nakatago si Gon. Ngunit, hindi nakinig ang karamihan sa mga mamamayan, at dahil sa ingay na dulot ng gulo, napansin si Killua ng mga Chimera Ants. Di nagtagal, inilunsad ni Leal at ng kanyang squad ang isang pag-atake laban sa kanya. Sa kabila ng matinding laban, pinatawad ni Killua si Ikalgo, isang Chimera Ant na mukhang pugita. Kalaunan, nadakip si Killua ng Ortho siblings at napasama sa isang nakamamatay na laro, kung saan ginawa siyang isang buhay na dartboard. Halos mapatay siya rito, ngunit sa huli, sinagip siya ni Ikalgo na nagdesisyong tulungan siya matapos makitang hindi siya tulad ng ibang tao. Samantala, si Gon ay patuloy na naglalakbay sa East Gorto at nakatagpo niya ang isang squadron leader na may interes sa kanya. Ipinakilala ng nilalang ang sarili bilang Malayora at inalok si Gon ng isang alyansa upang ipaghiganti ang kanyang dating amang-amahan na si Peggy, na pinatay ni Meruem. Sa kanyang gulat, tinanggap ito ni Gon ng walang pag-aalinlangan, dahilan upang mapahanga si Malayora sa kanyang tapang. Habang naghihintay sa Selection Day, nalibang si Meruem sa paghamon sa pinakamagagaling na manlalaro ng East Gorto sa iba't ibang board games. Dahil sa kanyang hindi matatawarang talino, madali niyang napag-aralan at nilupig ang bawat kampyon bago pinapatay ang mga ito ng walang awa. Ngunit, sa huling laro, nakaharap niya si Kamugi, ang pinakamagaling na manlalaro ng Donggi sa buong mundo, isang bulag at tila mahina na dalaga. Sa kabila ng kanyang itsura, paulit-ulit niyang tinalo si Meruem, bagay na hindi pa kailanman nangyari sa hari. Dahil dito, lalong lumaki ang kanyang interes at respeto kay Kamugi. Isang araw, sa kalagitnaan ng laro, sinubukan ni Meruem na guluhin ang isip ni Kamugi. Ipinusta niya ang kanyang isang braso na siya ang mananalo. Sa kanyang gulat, pumayag si Kamugi at ipinusta naman ang kanyang sariling buhay.
Nabigla si Meruem at tinanong kung bakit niya ito ginawa, ipinaliwanag ni Kamugi na ang Gonggi lamang ang nagbibigay ng halaga sa kanyang buhay, wala siyang ibang kakayahan. Sa unang pagkakataon, nakaramdam ng tunay na emosyon si Meruem bilang pagpapakita ng kanyang respeto, pinunit niya ang sariling braso bilang pagtupad sa kanyang postahan. Agad na dumating si Neferpeto upang gamutin siya habang palihim na ginamit ni Shayapov ang kanyang sariling kakayahan. Habang nangyayari ang lahat ng ito, palihim na pumasok si Nove sa palasyo gamit ang kanyang hide-and-seek ability upang maghanda ng mga teleportation doors para sa pagsalakay. Ngunit sa hindi inaasahang pangyayari, nasense niya ang napakalakas na aura ni Shayapov habang siya ay nasa Zetsu state. Sa sandaling iyon, nalaman niya ang matinding katotohanan, ang presensya ng Royal Guards ay punong-puno ng malupit na kasamaan, ang hilakbot na naramdaman niya ay napakatindi, sa unang pagkakataon, tinakasan siya ng kanyang tapang. Dahil dito, tumakas siya mula sa palasyo at dumanas ng mental breakdown na tuluyang nagpahina sa kanyang loob, hindi na siya makabalik sa misyon. Samantala, muling hinarap ni Morel si Cheeto, isang chimera ant na kilala sa kanyang di mapanalunang bilis. Sa pagkakataong ito, ginamit ni Cheeto ang kanyang bagong kakayahan, isang laro ng habulan, kung saan kailangang mahuli siya ni Morel bago matapos ang oras. Gamit ang kanyang katalinuhan, dinaya ni Morel si Cheeto. Nagkunwari siyang abala sa ibang bagay, dahilan upang maging kampante si Cheeto. Sa sandaling lumapit ito, bigla siyang ginapos ni Morel gamit ang isang smoke rope, tuluyang tinapos ang laro at binasag ang kayabangan ni Cheeto. Sa isa pang matinding sagupaan, hinarap ni Morel si Leal, isang chimera ant na may kakayahang nakawin ang Nen abilities ng iba. Sa labanang ito, ginamit ni Leal ang kakayahan ni Groucho upang lunurin si Morel sa isang abandonadong simbahan. Ngunit, sa kanyang talino at karanasan, nalampasan ni Morel ang patibong, ginamit niya ang mga bulsa ng hangin upang manipulahin ang antas ng oxygen, na nagresulta sa pagkasakal at kamatayan ni Leal. Habang patuloy ang kanilang misyon, sinubukan ni Gun na makipag-ugnayan kay Pom, na palihim na pumasok sa palasyo bilang isang prostitute upang makakuha ng impormasyon. Gayunpaman, hindi siya sumasagot, na nagdulot ng matinding pag-aalala kay Gun at sa iba pang hunters. Habang papalapit na ang huling sagupaan, nagtipon sina Gon, Killua, Knuckle, Shoot, at Meleoron upang tapusin ang kanilang estratehiya. Plano nilang magbalat kayo bilang mga mamamayan sa Selection Day, at sa oras na ang Royal Guards ay abala, sila ay palihim na papasok sa palasyo upang paslangin si Meruem. Sa kabila ng matinding paghahanda, hindi pa rin mawala ang alinlangan ni Killua. Sa loob ng palasyo, isang hindi inaasahang bagay ang nangyari. Sa unang pagkakataon, pinilit ni Meruem si Kamugi na magpahinga, sa halip na ipagpatuloy ang kanilang laro ng walang tigil. Ang maliit na kilos ng kabaitan na ito ay hindi nakaligtas sa mga mata ni Shayapov at Yupi, na nagsimulang makita si Kamugi bilang isang banta. Sa isa sa kanilang sumunod na laban, hindi na malayang nagising ni Kamugi ang kanyang sariling Nen, dahilan upang makita niya ang mas malalalim at walang katapusang posibilidad sa laro. Dahil dito, hiniling niya kay Meruem na bigyan siya ng oras upang maisapuso ang mga bagong galaw na ito. Sa sandaling iyon, biglang tinanong ni Kamugi si Meruem kung ano ang kanyang pangalan. Laking gulat ni Meruem, hindi niya ito alam. Dahil dito, agad niyang tinanong ang kanyang mga Royal Guards, ngunit wala ni isa sa kanila ang nakapagbigay ng malinaw na sagot. Sa panahong ito, unti-unting napagtanto ni Shayapov ang isang nakakakilabot na bagay, na nagkakaroon ng damdamin si Meruem para kay Kamugi. Galit at pagkasuklam ang kanyang naramdaman habang nakikita niyang unti-unting nagbabago ang paniniwala ng kanilang hari. Habang iniisip ang kanyang damdamin, ipinahayag ni Meruem na wala nang halaga si Kamugi dahil malapit nang maganap ang Selection Day, kung saan lahat ng tao ay mamamatay. Nagbalak siyang patayin si Kamugi mismo, ngunit, sa mismong sandali bago niya ito gawin,